Lahat na nakakita sa butong ito ay dapat mamatay. Pero direkta ko itong nilunok. Inalagaan sa loob ng 18 taon. Karugtong ng nakaraang episode. Sa mga bagong manonood, iminumungkahing magsimula sa unang episode. Simulan ang kwento. Ang pagkakaroon ng 5-1-0. 0-0-0 pilak. At ang pagiging handang ibigay ito bilang dote ay dalawang magkaibang bagay. Ang pagiging handang ibigay ang lahat para kay Liu Ruxu ay nagpapakita kung gaano kahalaga si Liu Ruxu sa puso ni Fang Chen. Mukhang si Liu Ruxu ay nakahanap na ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Si Liu Zengyan naman ay nagpakita ng kagalakan. Kahit hindi niya alam kung saan nanggaling ang pera ni Fang Chen. Ngunit maaari na niyang maipakasal ang kanyang anak dito ng may dangal. Isa-isang tiningnan ni Wang Yinfeng upang tiyakin na hindi peke ang mga silver note. Ang kanyang mukha ay kitang-kitang sumama. Sa huli, sa galit ay isinabog niya ang lahat ng silver notes. Galit na tiningnan si Fang Chen. Hindi pa sapat ang 5-1-0. 0-0-0 pilak. Sinabi kong dapat ay dot na aking ikasisiya. Ngayon ay hindi ako nasisiyahan. Naiintindihan mo ba? Alam ng mga miyembro ng pamilyang Liu. Hindi siya sa dot hindi nasisiyahan. Kundi kay Fang Chen siya hindi nasisiyahan. Parehong 500. 0-0-0 pilak na dot. Kay Zhu Jianshen ay labis siyang nasisiyahan. Ngunit kay Fang Chen ay ibang-iba ang kanyang trato. Hindi nagalit si Fang Chen. Sa halip, nagsulat siya sa isang papel. Tama. Hindi rin ako nasisiyahan. Ipinakita ko lang ang 500. 0-0-0 silver notes na ito para sabihin sa iyo na ang mga bagay na ito ay hindi karapat-dapat para pakasalan ang pinakamagandang babae sa mundo. Umaasa akong magiging mas malawak ang pananaw mo. Ginang, huwag kang magmukhang hindi pa nakakakita ng pera. Sa kakarampot na daan-daang libong pilak ay nawawala ka na sa sarili. Talagang harap-harapan niyang ininsulto si Wang Yinfeng. Mas masakit pa ito kaysa sa isang sampal sa mukha. Fang Chen. Nanlaki ang mga mata ni Wang Yinfeng. Nagwala at sumigaw. Sino ang sinasabi mong hindi pa nakakakita ng pera? Ngumiti si Fang Chen habang isinusulat. Siyempre. Ang mga walang pera. Huwag mong sabihin ako na may 5-1-0. 0-0-0 pilak. Nagalit ng husto si Wang Yinfeng. Itinaas ang kanyang kamay para sampalin si Fang Chen. Ngunit pinigilan siya ni Liu Zengyan. Galit na sumigaw si Chen. May hiya ka pa ba? Isang marangal na matriarch ng pamilya ay mananampal na parang palengkera sa publiko. Hindi tumigil si Wang Yinfeng at galit na sinabi kay Fang Chen. May 2 araw ka pa. Kung hindi mo maibibigay ang aking kasiya siyang dote. Huwag kang umasa na mapapakasalan mo si Liu Ruxu. Huwag kang umasa. Kalmadong isinulat ni Fang Chen. Huwag kang mag-alala. Kung ang dot ko ay hindi ka pa rin masisiyahan. Walang sinuman sa lungsod ng Guzhou ang makakapagpakasal kay Ruxu. Ang mga salitang iyon ay hindi maaaring baliwalain ng katabing si Zhu Jianshen. Ang yabang mo. Malamig na sabi ni Zhu Jianshen. Ako ang batang master ng pangatlong pinakamalaking pamilya sa lungsod ng Guzhou. Isang disipulo ng Qingyun sect. Mas mababa pa sa isang basura tulad mo. Pagkalipas ng 2 araw, babalik ako para mag-alok ng kasal. Panoorin mo na lang si Liu Ruxu na maging babae ko. Tara na. Mga alagad ng pamilyang Zhu. May kahihiyan sa kanilang mga mukha. Ibinalik ang bawat kahon ng ginto, pilak at mga alahas. Pagbalik sa pamilyang Zhu. Anak, bakit mo ibinalik ang dote? Nagulat ang kanyang ina na si Zhang Yuxiu. Sumimangot si Zhu Jianshen at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Agad na ipinagtanggol ni Zhang Yuxiu ang kanyang anak. Kalokohan. Isang taong nakikitira lang.
Makikipag-agawan pa ng babae sa aking mahusay na anak. Anak, huwag kang mag-alala. Dote lang naman. Hindi ba? Si inay mismo ang mag-aayos para sa iyo. Sa yaman at koneksyon ng ating pamilyang Zhu. Isang ulila lang siya. Gusto pa akong labanan. Agad siyang nag-utos sa mayordomo. Ihanda mo ako ng regalo. Bukas ay pupunta ako sa pamilyang Chen. Ang kanilang mataas na kalidad na key-refining liquid ay mahirap makuha. Nagkataon naman na matagal ko ng kaibigan ang lola ng pamilyang Chen. Ano ang hirap sa pagbili ng ilang bote? Anak, bukas ay sasama ka sa akin sa pamilyang Chen. Ngunit biglang nagtaas ng ulo si Zhu Jianshen. Nagulat. Mayroon na palang mataas na kalidad na key-refining liquid sa ating lungsod ng Guizhou. Sa Qingyun sect. Ito ay para lamang sa mga may mahusay na pagganap. Na mga disipulo ang may karapatang gumamit nito. Sinabi ni Zhang Yuxiu. Tama. Nagsimula itong ibenta noong isang araw. Ngunit limitado lamang sa 50 bote bawat araw. Kung walang matibay na koneksyon, hindi ka makakabili. Gamitin mo ito bilang dote. Ang lalaking iyon na si Fang Chen ay mapapanganga na lang. Ngunit nakakunot ang noo ni Zhu Jianshen. Pero ina, ang mataas na kalidad na key-refining liquid ay magagawa lamang ng isang 2-star Soul Master. Sa ating maliit na lungsod ng Guizhou, may isang 2-star Soul Master. Hindi nakakatawa ang biro na iyan. Sa tingin ko, niloloko lang kayong lahat. Ano ang ibig sabihin ng isang 2-star Soul Master? Kahit na malaman ito ng pinuno ng Qingyun sect, ay maglalakbay siya ng malayo. Para lamang bisitahin ang ganoong klaseng nilalang. Paanong mangyayaring nasa maliit na lungsod ng Guizhou siya? Dahil sa sinabi niya, hindi na rin sigurado si Zhang Yuxiu. Dahil sa Qingyun sect ay may isang 2-star Soul Master. Mas may alam ang kanyang anak tungkol dito. Ngumuso si Zhu Jianshen at sinabing, totoo man o hindi, malalaman ko bukas. Sa pamilyang Liu, si Liu Ruxu ay nakahawak sa kanyang mukha. May problemadong ekspresyon. Xiao Chen, bakit napakahirap para sa atin? Una, si Lu Zeng na ng agaw. Sa wakas ay natalo ni Fang Chen si Lu Zeng. Ngayon naman ay may napakamahal na dote. Mabuti na lang at handang tumulong si Chen Silin. Ngunit lumitaw ang isang may mataas na katayuan. Na si Zhu Jianshen. Walang kibo sa likuran niya. Paglingon niya, ibinuhos ni Fang Chen ang espiritual na likido mula sa isang bote ng jade. Sa isang tasa ng tsaa. At ibinigay sa kanya. Nagdududa si Li Ruxu. Ano ito? Malalaman mo kapag ininom mo. Ngumiti si Fang Chen. Tumalikod at nagsimulang magsulat muli. Nag-isip sandali si Li Ruxu at agad na ininom ito. Sa mundong ito, kahit sino ay maaaring saktan siya. Maliban kay Fang Chen. Ngunit pagpasok pa lang ng likido, bumaliktad ang kanyang sikmura. Nanikip ang kanyang mga meridian. Xiao Chen. Nagulat si Li Ruxu. Ibinigay ni Fang Chen ang ilang pahina ng inihandang teksto sa kanya. Magsanay gamit ang cultivation method na ito. Alam ni Li Ruxu kung gaano kahalaga ang isang cultivation method. Ang pamilyang Liu ay isang kilalang pamilya. Ngunit ang mga miyembro ng pamilya ay nagsasanay lamang gamit ang isang pangkaraniwang cultivation method. Ni hindi ito itinuturing na mababang antas. Habang nararamdaman ang matinding sakit sa kanyang tiyan, wala siyang oras na dapat sayangin. Agad siyang umupo nang nakakrus ang mga binti. At nagsanay ayon sa cultivation method na ito. Pagkalipas ng halos kalahating araw, biglang nanginig ang katawan ni Liu Ruxu. Isang malakas na espiritual na enerhiya ang lumabas. Ikatlong antas ng key refining. Hindi makapaniwala si Liu Ruxu. Xiao Chen, anong pinapraktis mo sa akin? Ano pa ba?
Siyempre, ang mataas na antas na cultivation method. Ang King Feng True Scripture. Ngunit ang tunay na nakatulong sa kanya na mag-breakthrough sa maikling panahon ay ang pinakamataas na kalidad na key refining liquid. Iniwan ito ng aking ama para sa akin. Nagbigay muli si Fang Chen ng isang tasa ng mahiwagang likido. Naliwanagan si Liu Roxu. Kaya pala malaki ang ipinagbago ni Fang Chen kamakailan. Mabilis na tumaas ang kanyang cultivation. Bigla siyang nagkaroon ng napakaraming pera. At mayroon pang isang tila napakalakas na cultivation method. Kinuha niya muli ang tasa. At ininom ang isang bote ng pinakamataas na kalidad na key refining liquid. Nagpatuloy sa pag-upo at pagsasanay. Uminom din si Fang Chen ng isang bote. At umupo sa tabi niya para magsanay. Kinaumagahan. Tinitingnan si Liu Roxu na nasa kalagitnaan pa rin ng meditasyon. Dahan-dahang inihanda ni Fang Chen ang bagong batch ng key refining liquid na kanyang ginawa. At dinala sa pamilyang Chen. Senior. Ang aga ninyo. Paglabas pa lang ng mayordomo sa mansyon. Nakita niya ang papalapit na si Fang Chen na nakasuot ng maluwag na damit. Nagmamadaling sinabi. Abala si Binibini sa paglilinis ng bodega. Dadalhin ko muna kayo sa sala para magpahinga. At agad na ipapaalam kay Binibini. Hindi na kailangan ng ganyang abala. Dadalhin mo na lang ako direkta sa kanya. Kaya sa harap ng bodega ng pamilyang Chen. Nakita ni Fang Chen ang nakayukong si Chen Silin. Naabala sa pagbibilang ng iba't ibang mga halamang gamot sa sahig. Rosas na pang itaas. Asul na mahabang palda. Simpleng ngunit eleganteng kombinasyon. Nagbibigay ng isang matamis na pakiramdam. Ang kanyang bilugang puwit ay nakadikit sa palda. Bumubuo ng isang peres ng talulot ng peach. Binibini. Narito na si Senior. Paalala ng mayordomo mula sa malayo. Mabilis na tumayo si Chen Silin at lumingon para makita ang nakadamit ng maluwag na si Fang Chen. Halos masabi niya ang pangalan ni Fang Chen. Mabuti na lang at natauhan siya. Mabilis na binago ang kanyang sinabi. Senior. Dumating na po kayo. Tiningnan ni Fang Chen ang mga nakakalat na materyales sa sahig. Ano ito? Matapos mag-ehersisyo si Chen Silin. Ang kanyang magandang mukha ay namumula. Na nagpapakita ng kanyang balat na parang talulot ng peach. Senior. Ito ay mga expired na. O mga halamang gamot na hindi maibenta. Itatapon na lang o ibebenta sa mababang presyo. Tama ba? Tumingin si Fang Chen. Ang mga materyales na ito ay hindi bababa sa 100 kilo. Lahat ay mga kayamanan ng langit at lupa na puno ng espiritual na enerhiya. Itatapon lahat. Sayang naman. Bigla. Naakit ang pansin ni Fang Chen sa isang lumang kahon. Sa loob nito ay may isang sanga. May ilang kulay apoy na pula. Na prutas na kasing laki ng soybean. Kinuha ni Fang Chen ang kahon. At tinitigan ito ng matagal. Ito pala ay Wangshuan bean. Itatapon mo rin ang ganitong kayamanan. Sa Teisel Art, may isang third-grade spirit pill na tinatawag na rejuvenation pill. Maaari nitong ibalik ang kulay ng puting buhok at pababain ang balat. Ito ay isang kayamanan na pinapangarap ng mga babae. Ngunit ang pangunahing sangkap nito, ang Wangshuan bean, ay napakahirap hanapin. Ito ay mula sa isang uri ng demonyong hayop na tinatawag na Wangshuan. Kapag naaalala niya ang nakaraan, ang mga luhang inilabas niya ay nagiging buto. Hindi ko inasahan na mayroon pala ang pamilyang Chen. Ang galing ninyo, Senior. Kilala ninyo ang Wangshuan bean. Lumapit si Chen Silin na may mabangong amoy. Tinitigan ng may paghanga ang nakabalag kayong si Fang Chen, na nakasuot ng maluwag na damit. Mahinang sinabi. Nakuha ito ng aking lolo noong bata pa siya sa isang bangin. Matapos basahin ang maraming libro, nalaman niyang ito ay Wangshuan bean. Ang pangunahing sangkap ng sikat na rejuvenation pill.
Sayang nga lang at ito ay isang third-grade spirit pill. Walang sinuman ang makakagawa nito. Isang 2-star Soul Master ay isa ng nilalang na kayang yumanig sa mundo sa isang tapak lang. Paano pa kaya ang maalamat na 3-star Soul Master? Saan makakahanap ng ganoong tao ang pamilyang Chen? Mayroon kaming Wang Chuanbin ngunit walang Soul Master. Kaya't nakatago lang ito sa loob ng ilang dekada. Plano kong ibenta na lang ito sa murang halaga. Ibenta. Halos mapangiwi si Fang Chen. Napakalaking sayang. Kung ibebenta mo rin lang, bakit hindi sa akin na lang? Gagawa ako ng rejuvenation pill. At bibigyan kita ng isa bilang kabayaran. Ano sa tingin mo? Kumurat si Chen Silin at nagpaalala. Senior. Ang rejuvenation pill ay isang third-grade spirit pill. Tanging mga 3-star Soul Master lang ang makakagawa nito. Nagtanong si Fang Chen. May problema ba? Nanlaki ang mga mata ni Chen Silin. Tinakpan ang kanyang mapulang bibig. Nagulat na sinabi. Isa kang 3-star Soul Master. Bagamat isang antas lang ang pagkakaiba ng 2-star at 3-star. Ito ay parang langit at lupa. Ang pinuno ng King Yunsek ay nagbayad ng malaki para sa isang 2-star Soul Master na inimbita sa sect. At magalang siya rito. Ngunit kung ang kaharap niya ay isang 3-star Soul Master, hindi kalabisan na sabihin. Kahit lumuhod pa ang pinuno ng King Yunsek ay hindi sobra. Si Fang Chen ay isang 3-star Soul Master. Hindi siya makapaniwala. Sinabi ni Fang Chen, malalaman natin kapag sinubukan. Bigyan mo ako ng isang lihim na silid. Natauhan si Chen Silin. Mabilis siyang dinala sa bodega. Sa tabi nito ay si Fang Chen. Una, ibinigay niya ang 4 na bote ng mataas na kalidad na refining liquid na ginawa kahapon. At pumasok sa lihim na silid. Hindi rin siya sigurado kung anong antas na Soul Master siya. Ngunit dahil nakagawa siya ng pinakamataas na kalidad na refining liquid, na mas mataas kaysa sa kanyang amang 2-star Soul Master, dapat ay walang problema sa paggawa ng pill na ito. Tama. Dahil sa kuryosidad, sinimulan niya ang paggawa nito. Samantala, si Zhang Yuxiu at Zhu Jianshen, kasama ang matriarch ng pamilyang Chen, si Liu Qingmin, ay dumating sa bodega. Silin, halika at batiin mo si Ginoong Zhu. Si Chen Silin na nagbabantay sa tabi ng lihim na silid ay hindi gumalaw. Yumuko lang siya mula sa malayo. Binabaan ang boses para hindi maistorbo si Fang Chen. Ginoong Zhu, hindi ako maaaring lumapit. Patawarin ninyo ako. Nang makita ito, bahagyang kumunot ang noo ni Liu Qingmin. Si Zhu Jianshen ay isang disipulo ng King Yunsek. Napakataas ng kanyang katayuan. Bakit ganyan ang pagtrato sa kanya? Silin, huwag kang bastos. Ano ang mas mahalaga kaysa sa pagbati kay Ginoong Zhu? Tinitingnan ni Zhu Jianshen si Chen Silin. Ang kanyang matamis at sariwang aura at kaakit-akit na katawan ay nagpaliwanag sa kanyang mga mata. Bagamat hindi kasing ganda ni Liu Roxu, isa pa rin siyang napakagandang babae na mahirap tanggihan. Mabilis siyang magalang na sinabi. Binibining Chen, ano ang iyong ginagawa? Tiningnan niya ang lihim na silid na binabantayan nito. Naghahanap siya ng paksang pag-uusapan. Sa harap ng isang disipulo ng King Yunsek, hindi rin naglakas loob si Chen Silin na maging mayabang. Sinabi niya ang totoo. Hindi ko ililihim kay Ginoong Zhu. Isang senior Soul Master ang gumagawa ng pill. Patawarin ninyo ako at hindi ko kayo makausap. Upang hindi maistorbo ang senior Soul Master. Ngumiti si Zhu Jianshen. Tamang-tama ang dating ko. Panoorin ninyo kung paano ko ilalantad ang kanyang pagiging peking Soul Master. Maglakas loob na magpanggap sa harap ko.
Si Zhu Jianshen. Ilalantad ko ang kanyang tunay na anyo. Dahil gustong magpasikat sa harap ni Chen Silin. Si Zhu Jianshen. Maingat na inilabas ang isang bote ng mataas na kalidad. Naki-refining liquid. May pagmamayabang na sinabi. Ito ang 2-star Soul Master Senior mula sa King Yun Sect. Na personal na ibinigay sa akin. Isang tunay na mataas na kalidad na ki-refining liquid. Hindi ko ito magawang inumin. Ngunit ngayon, para hindi malinlang si Binibining Chen, handa akong gamitin ito. Malinlang. Nagpakita ng pagtataka si Chen Silin. Ipinaliwanag ng kanyang ina na si Liu Qingmin na may pag-aalala. Silin. Sinabi ni Ginoong Zhu kanina na ang 2-star Soul Master na kilala ng ating pamilyang Chen ay maaaring isang impostor. Naisip din ni inay na isang 2-star Soul Master. Bakit mananatili sa isang maliit na lungsod ng Guzhou? Maglabas ka ng isang bote ng mataas na kalidad na ki-refining liquid. At ihambing ito sa tunay na mataas na kalidad na ki-refining liquid. Upang malaman kung totoo o peke. Nagdududa kay Fang Chen. Medyo nagalit si Chen Silin. Pinapahalagahan ko ang kabutihan ni Ginoong Fu. Ngunit alam ko kung peke o hindi ang mataas na kalidad na ki-refining liquid. Kahit bata pa siya at kulang sa karanasan. Hindi naman magkakamali ang mayordomo. Tama ba? Ang mga malalakas na taong bumili ng mataas na kalidad na ki-refining liquid ay hindi rin magkakamali. Tama ba? Seryosong sinabi ni Zhu Jianshen. Binibining Chen. Hindi mo alam. Kamakailan. May isang batch ng pekeng mataas na kalidad na ki-refining liquid. Ang kumakalat sa teritoryo ng King Yun Sect. Ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon. Malamang nagawa ito ng mga tao mula sa Blood Floating Palace. Gumagawa sila ng maraming pekeng mataas na kalidad na ki-refining liquid. Para lokohin ang mga mandirigma. Hindi lang ito walang epekto. Mayroon din itong lason. Marami na ang namatay dahil dito. Kung sakaling malinlang ang pamilyang Chen. At maibenta ang pekeng mataas na kalidad na ki-refining liquid sa iba. At magdulot ng pinsala o kamatayan. Hindi ninyo kakayanin ang kahihinatnan nito. Nang marinig ito, kinabahan si Chen Silin. At nagsimulang mag-alinlangan. Nagpatuloy si Zhu Jianshen. Binibining Chen. Maglabas ka ng isang bote na gawa ng peking soul. Master na ito ng mataas na kalidad na ki-refining liquid. At ihambing ito sa aking tunay na bersyon. Malalaman natin kung totoo o peke. Nag-alinlangan si Chen Silin. Hindi ba't ito'y pagdududa kay Fang Chen? Nagbago ang mukha ni Liu Qingmin nang marinig ito. Naramdaman niya ang kabigatan ng sitwasyon. Silin, ano pa ang inaalinlangan mo? May malubhang sakit ang iyong ama. Hindi ka maaaring magkamali. Kaya't pagkatapos mag-alinlangan, nagpasya si Chen Silin. Inilabas ang isang bote ng mataas na kalidad na ki-refining liquid na kabibigay lang. Lumapit at sinabi, paano ito ihahambing? Habang naamoy ang nakalalasing na bango mula kay Chen Silin. Hindi mapigilan ni Zhu Jianshen na mag-isip ng iba. Kung ilalantad niya ang Peking Soul Master. Para na rin niyang iniligtas ang buong pamilyang Chen. Sa oras na iyon, kahit hilingin niya si Chen Silin, walang masasabi ang kanyang pamilya. Pinipigilan ang masamang pagnanasa sa kanyang puso. Inilabas ni Zhu Jianshen ang 2 kulay abong buto. Ito ang mga buto ng Xiangling flower. Napakasensitibo nito sa espiritual na enerhiya. Karaniwang ginagamit upang tumpak na matukoy ang kalidad ng ki-refining liquid. Kailangan lang itong diligan ng isang bote ng ki-refining liquid. At tutubo ito ng usbong na may iba't ibang taas batay sa espiritual na enerhiyang nasipsip. Upang matukoy ang pagkakaiba sa kalidad ng ki-refining liquid. Dagdag pa. Tiningnan ni Zhu Jianshen ang ki-refining liquid sa kamay ni Chen Silin. At sinabi, siyempre,
Kung peking refining liquid, hindi gagalaw ang buto. Kung wala nang ibang tanong si Binibining Chen, magsimula na tayo. Binuksan muna ni Zhu Jianshen ang kanyang mataas na kalidad na refining liquid. Nanghihinayang siya. Hindi pa niya ito naiinom. Ngunit kung maililigtas niya ang pamilyang Chen at makuha ang magandang si Chen Silin, sulit ang isang bote na ito. Nagpasya siya at ibinuhos ang isang bote ng refining liquid sa isang buto. Pagkatapos ng 3 sandali, isang himala ang nangyari. Ang buto ay lumaki sa bilis na nakikita ng mata. Bumuka at umusbong. Sa loob lamang ng maikling panahon, tumubo ito ng isang berdeng usbong na may taas na 3 pulgada. Sinabi ni Zhu Jianshen, ang 1 pulgadang pagtubo ay mababang kalidad na refining liquid. Ang 2 pulgada ay katamtamang kalidad na refining liquid. Ang 3 pulgada ay tunay na mataas na kalidad na refining liquid. Binibining Chen. Ikaw na. Medyo kinakabahan na si Chen Silin. Paano kung peke ito? Ano ang kanyang gagawin? Dapat ba niyang isakripisyo si Fang Chen para kay Liu Ruxu? Para hulihin si Fang Chen. Nag-aalalang hinimok siya ni Liu Qingmin. Lin, ano pa ang inaalinlangan mo? Walang magawa. Kinagat ni Chen Silin ang kanyang labi. At dahan-dahang ibinuhos ang refining liquid sa buto. Pagkatapos, ang kanyang malakristal na mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa buto. Tahimik na nagdarasal na sana ay totoo ito. Kung hindi, mapapahamak ang pamilyang Chen. Hindi lang nila matatalo ang pamilyang Qin. Kailangan pa nilang pagbayaran ang peking mataas na kalidad na refining liquid na naibenta na. Magbabayad sila ng malaking halaga. Si Zhu Jianshen naman ay kampante. May ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Kahit sino ay makakapagsabi na peking-peki ito. Dahil sa buong teritoryo ng Qingyun sect, iisa lang ang 2-star Soul Master. Lumipas ang 3 sandali. Ang buto ay hindi pa rin gumagalaw. Kumirot ang puso ni Chen Silin. Sumakit ito. Ang kanyang magandang mukha ay kitang-kitang nagpapakita ng pagkataranta. Kung ano ang kinatatakutan, iyon ang nangyayari. Peking-peke nga. Ngumiti si Zhu Jianshen. Nagpakita ng anyo ng isang tagapagligtas. Binibining Chen. Buti na lang at dumating ako sa tamang oras. Hindi pa masyadong nadadamay ang pamilyang Chen. May pag-asa pa. Nanginig ang katawan ni Liu Qingmin. Halos hindi makatayo. Namutla ang kanyang mukha. Mabilis siyang sinabi kay Zhu Jianshen. Salamat kay Ginoong Zhu. Kung hindi, mapapahamak ang aming pamilyang Chen. Malaki ang utang na loob ng aming pamilyang Chen sa inyo. Tanggapin po ninyo ang aking paggalang. Akmang luluhod na siya. Magalang siyang inalalaya ni Zhu Jianshen. At sinabi, Ginang, masyado kayong magalang. Unang kita pa lang namin ni Silin ay nagkasundo na kami. Hindi ko matiis na makita siyang maging salarin sa kanyang pamilya. Ang pagtulong ay natural lang. Lahat ay nakakaalam kung ano ang kanyang ibig sabihin. Natuwa rin si Liu Qingmin. Nagustuhan ng isang disipulo ng Qingyun sect ang kanyang anak. Magiging maganda kung magkakatuluyan sila. Mabilis niyang sinabi, Silin, magpasalamat ka na kay Ginoong Zhu. Chen. Hindi pa rin nakakabawi si Silin sa malaking pagkadismaya. Walang ganang sinabi, Salamat Ginoong Zhu. Sinubukan silang paglapitin ni Liu Qingmin. At pinagalitan. Hindi ganyan ang pagpapasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Chen Silin. At inilagay sa kamay ni Zhu Jianshen. Nakangiting sinabi, Isama mo si Ginoong Zhu. At maglakad-lakad sa ating hardin. Sa sandaling iyon, biglang natauhan si Chen Silin. Mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ina!
Ano ang ginagawa mo? Diretsahang sinabi ni Liu Qingmin. Silin. Para sa iyo. Ginoong Zhu. Isinakripisyo ang isang bote ng tunay na mataas na kalidad na key refining liquid. Hindi mo pa ba naiintindihan ang kanyang pagmamahal? Muli niyang hinawakan ang kamay ni Chen Silin. At saka, iniligtas ni Ginoong Zhu ang buong pamilyang Chen. Iniligtas ang dose-dose ng mga buhay. Hindi ba't nararapat lang na pasalamatan mo siya ng maayos? Nagpupumiglas pa rin si Chen Silin. Ngunit walang magawa. Dahil malaki talaga ang utang na loob nila kay Zhu Jianshen. Habang papalapit na siyang ibigay kay Zhu Jianshen, biglang may napansin siya. Mabilis na binawi ang kamay mula kay Liu Qingmin. Nagulat na sumigaw. Gumagalaw. Gumagalaw ang buto. Ano? Sabay na tumingin sina Liu Qingmin at Zhang Yuxiu. Nagulat sila. Gumagalaw nga. Nagulat din si Zhu Jianshen at tumingin. Nakita niya ang buto na hindi gumagalaw kanina. Ay nagsimulang umalog habang lumalaki. Nagulat siya at nagalit. Malapit na niyang makuha ang magandang babae. Ngunit biglang gumalaw ang buto. Ang kanyang pakiramdam ngayon ay parang nasa kasagsagan ng pagtatalik. At biglang naantala. Labis siyang nainis. Sinabi niya, kahit gumalaw, wala itong ibig sabihin. Ibig sabihin lang, may kaunting espiritual na enerhiya sa peking key refining liquid. Ngunit pagkasabi pa lang niya, bumuka ang buto na umabot na sa sukdulan. Isang napakaberdeng usbong ang mabilis na tumubo. 1 pulgada. 2 pulgada. 3 pulgada. Sa mukha ni Chen Silin, biglang sumilay ang malaking kagalakan. Tuwang-tuwa. Inay. 3 pulgada. 3 pulgada. Tunay na mataas na kalidad na key refining liquid. Hindi niya kami niloko. Hindi makapaniwala si Zhu Jianshen. Paanong nangyari ito? Sa teritoryo ng Qingyun Sect. Paanong magkakaroon ng pangalawang 2-star Soul Master? Posible kayang ang kanyang mataas na kalidad na key refining liquid ay nakuha niya sa black market mula sa Qingyun Sect. Iisa lang ang kanyang naisip na paliwanag. Ngunit sa sandaling iyon, tinakpan ni Chen Silin ang kanyang bibig at sumigaw. Teka! Tumutubo pa rin ito. Tumingin ang lahat. At nakita na ang usbong ay dahan-dahan pa rin. Tumataas. Hanggang umabot sa taas na 3. 5 pulgada bago huminto. Tuwang-tuwa si Chen Silin at kinuyom ang kanyang kamao. 3.25 pulgada. Hindi ba't ibig sabihin ito? Ang senior na ito sa aming pamilya ay gumagawa ng mataas na kalidad na key refining liquid na mas mahusay pa kaysa sa ginawa ng Soul Master ng Qingyun Sect. Nang sabihin ito, nagulat maging si Zhang Yuxiu. Anak, hindi ba't sinabi mong peke ang Soul Master ng pamilyang Chen? Bakit ang ginawa niyang mataas na kalidad na key refining liquid ay hindi lang tunay? Mas mahusay pa kaysa sa gawa ng Qingyun Sect. Hindi makasagot si Zhu Jianshen. Tumingin siya sa lihim na silid. Sa 2-star Soul Master na hindi pa niya nakikita. Wala na siyang kahit katiting na pagdududa. Tanging paggalang na lang. Ngunit ang kanyang tiyak na pagdududa kanina ay para na rin niyang sinampal ang sarili. Dahil sa hiya, mahina siyang bumulong. Kahit isa siyang 2-star Soul Master. Hindi naman nangangahulugang mas magaling siya kaysa sa amin sa Qingyun Sect. Ang Soul Master Senior namin sa Qingyun Sect ay isang veteranong may maraming karanasan. Ang senior na ito ay maaaring nagkataon lang na nakagawa ng mataas na kalidad na key refining liquid na medyo mas maganda ang kalidad. Dito, maging si Chen Silin na puno ng paghanga kay Fang Chen ay sumang-ayon. Ang Soul Master Senior ng Qingyun Sect ay isang kilalang senior.
Nakagawa na siya ng hindi mabilang na mga spirit pill sa kanyang buhay. Samantalang si Fang Chen ay bata pa. Isang bote lang ng key refining liquid ay hindi sapat para patunayang mas magaling siya kaysa sa Soul Master Senior ng King Yun Sect. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may malakas na tunog mula sa nakasarang lihim na silid. Mga hibla ng mapulang usok ang kumalat sa hangin. At agad na pinuno ang likod bahay ng isang nakaka-relax na amoy ng gamot. Isang amoy lang. Sina Zhang Yuxiu at Liu Qingmin, dalawang nasa katanghali ang gulang na babae, ay nagpakita ng pagkahumaling. Ano ito? Parang isang danlan na nagpapanatili ng kagandahan. Ngunit mas mataas ang kalidad ng amoy nito. Bilang mga mayayamang ginang ng lungsod ng Guizhou, palagi silang gumagamit ng mamahaling mga pampagandang tableta. Kaya agad nilang nakilala ang uri ng amoy. Ngunit ang mga mamahaling pampagandang gamit nila ay nagmukhang napakababa sa harap ng amoy na ito. Nagpakita naman ng pagtataka si Zhu Jianshen. Sinabi ng Soul Master Senior ng King Yun Sect na kung mas mataas ang antas ng pill, mas matindi ang amoy na lumalabas kapag ginawa ito. Binibining Chen. Anong gamot ang ginagawa ng senior na ito? Natigilan din si Chen Silin. Hindi kumukurap na nakatingin sa lihim na silid. Sinabi sa isang tono na hindi siya mismo makapaniwala. Sabi niya, gagawa siya ng rejuvenation pill. Hindi pa naririnig ni Zhu Jianshen ang pill na ito. Ngunit nagulat si Zhang Yuxiu. Ang maalamat na rejuvenation pill na kayang ibalik ang kulay ng puting buhok at pababain ang balat. Nanginginig sa tuwa si Liu Qingmin. Silin, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ay isang third-grade spirit pill. Halos walang sinuman sa mundo ang makakagawa nito. Ang maalamat na pill na ito ay may napakalaking epekto sa mga babae, lalo na sa mga may edad na hindi kayang tanggihan ni numan. Sinabi ni Chen Silin. Kinuha ng senior ang Wang Chuanbin at sinabing gagawa siya ng rejuvenation pill. At bibigyan niya ako ng isa bilang bayad sa materyales. Hindi ko lang alam kung ito nga ba ang rejuvenation pill. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Liu Qingmin at hinawakan ang balikat ni Chen Silin. Talaga bang sinabi niyang bibigyan kanya ng isa? Mabuti. Mabuti. Aking mabuting anak. Binigyan mo si inay ng napakalaking sorpresa. Ang pag-iwan sa iyo ng negosyo ng pamilya ay ang pinakatamang desisyon sa buong buhay ko. Bahagyang kumibot ang sulok ng mata ni Chen Silin. Nang magkasakit ng malubha ang kanyang ama, inirekomenda ng mga kamag-anak na si Chen Silin ang mamahala sa negosyo ng pamilya. Ang kanyang ina ang unang tumutol. Dahil sa tingin niya, masyadong bata pa si Chen Silin. Ang negosyo ay dapat pamahalaan ng matriarch. Hindi siya karaniwang nakikialam sa negosyo. Nag-aalala ang mga kamag-anak na hindi niya ito makokontrol. Kaya ipinilit nilang si Chen Silin ang mamahala. Dahil dito, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng mag-ina. Ngayon, dahil sa isang rejuvenation pill, nagbago agad ang kanyang ugali. Ngunit nag-alala si Zhang Yuxiu. Ang rejuvenation pill ay isang banal na bagay. Mayroon ang iba. Pero siya wala. Mas masakit pa ito kaysa sa patayin siya. Silin. Mabuting anak. Tulungan mo rin si tita na makakuha ng isa. Magkano man? Babayaran ko. Agad na umiling si Chen Silin. Ang ganitong klaseng senior soul master. Hindi ko maaaring hilingin lang. Maaari ko lang itanong sa senior soul master kung handa siyang magbenta sa iyo. Nang marinig ito, natuwa si Zhang Yuxiu. Mabilis na tinanggal ang mamahaling pulseras na jade sa kanyang kamay at inilagay sa kamay ni Chen Silin. Mabuting anak. Umaasa ako sa iyo. Tita. Basta't handa kang humiling. Matuloy man o hindi.
Ibibigay ko sa iyo ang pulseras na ito. Nagulat si Chen Silin. Ang pulseras na ito ay nagkakahalaga ng 100. 000 pilak. Mabilis siyang umiling. Hindi. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Masyadong mahalaga. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng lihim na silid. Sa gitna ng mapulang usok, tiningnan ni Fang Chen ang 3 pulang parang rosas na rejuvenation pill sa kanyang kamay. Ang pinakamaganda ay isang mataas na kalidad na rejuvenation pill. Ang 2 pa ay mababang kalidad na rejuvenation pill. Plano niyang gamitin ang mataas na kalidad na rejuvenation pill bilang bahagi ng dote. Tungkol sa natitirang 2, ipinangako niya ang isa kay Chen Silin. Ang isa pa ay maaaring ibenta. Hindi ko lang alam kung magkano ang halaga nito. Nang maisip ito, itinago niya ang isang mataas na kalidad at isang mababang kalidad na rejuvenation pill. At inilagay ang huling rejuvenation pill sa isang bote ng jade. Lumabas siya sa lihim na silid. Noon niya lang napansin. Nabukod kay Chen Silin. May 3 pang tao sa hardin. Isa sa kanila ay ang disipulo ng King Yun Sek na nakipag-agawan sa kanya kahapon. Para sa dote, si Zhu Jianshen. Senior, kamusta ang iyong paggawa? Maingat na nagtanong si Chen Silin. Ngumiti si Fang Chen. Ibinato sa kanya ang bote ng jade sa kanyang kamay. Para sa iyo. Kinuha ito ni Chen Silin at tiningnan. Sa pamamagitan ng bote ng jade, nararamdaman niya ang pambihirang kalidad ng pill na ito. Rejuvenation pill. Tuwang-tuwa si Liu Qingmin at kinuha ito. Tiningnan ito ng paulit-ulit. Tama. Ang larawan ng rejuvenation pill na iginuhit ng iyong lolo ay nakita ko na ng maraming beses. Eksaktong ganito. Anak, maaari mo bang ibigay ito kay inay? Walang masabi si Chen Silin. Hindi siya nag-aalinlangan na kung sasabihin niyang hindi. Itatakwil siya ni Liu Qingmin bilang anak. Mas mabuting tanungin mo ang senior. Ngunit hindi magawang magdesisyon ni Chen Silin. Walang pakialam si Fang Chen. Dahil ibinigay na sa iyo ang pill. Maaari kang magdesisyon para sa iyong sarili. Pagkasabi nito, akmang aalis na siya. Mabilis na yumuko si Zhang Yuxiu. Magalang na sinabi, Senior, mayroon pa po ba kayong sobrang rejuvenation pill? Mabilis ding nagsalita si Chen Silin. Senior, ito si Ginang Zhu. Ang kanyang anak ay isang disipulo ng King Yun Sek. Maaari mo po bang ibenta sa kanya ang isang rejuvenation pill? Ang ina ni Zhu Jianshen. Makahulugang. Ngumiti si Fang Chen at akmang aalis na. Lumapit si Zhu Jianshen na may halos pagsamba sa kanyang mga mata. At hinarangan si Fang Chen. Biglang lumuhod. Ang disipulo ng King Yun Sek na si Zhu Jianshen ay bumabati sa senior. Ito ay isang soul master na kayang gumawa ng 3rd grade. Na spirit pill. Ibig sabihin, siya ay isang 3rd grade. Na pambihirang 3-star soul master. Ang 2-star soul master ng King Yun Sek ay dapat lamang yumuko sa kanyang harapan. Gamit ang salitang kidisipulod. Sa harap ng ganitong nakakatakot na eksperto. Kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon, mananatili siyang nasa pinakamababang antas ng mundo ng martial arts sa buong buhay niya. Tiningnan siya ni Fang Chen at sinabi, anong kailangan mo? Mabilis na tumibok ang puso ni Zhu Jianshen. Pautal-utal na sinabi, Senior, hinahangaan ko ang landas ng Soul Master. Handa kong ibigay ang lahat ng yaman ng pamilyang Zhu. Pakiusap. Senior, tanggapin ninyo ako bilang inyong disipulo. Bagamat biglaan. Alam ni Zhu Jianshen na ang makita ang isang 3-star Soul Master ay isang malaking swerte na. Ang makausap siya ay isang pagkakataon na naipon sa kalahati ng kanyang buhay.
Kung hindi niya sasabihin agad, baka wala ng pagkakataon sa hinaharap. Ngumiti si Fang Chen. Kanina lang ay inaagaw ang kanyang babae. Ngayon ay lumuluhod para maging disipulo. Diretsahan niyang sinabi, hindi ka karapat-dapat. Pagkasabi nito, akmang aalis na siya. Nag-alala si Zhang Yuxiu. Lumapit at sinampal si Zhu Jianshen. Sumigaw. Nababaliw ka na ba? Tingnan mo muna ang iyong sarili. At naglalakas loob kang umasa sa Senior 3-star Soul Master. Ang isang maliit na pamilyang Zhu ay may karapatang umasa sa kanya. Kahit ang pinuno ng King Yun Sect ay kailangang lumuhod sa harap ng ganitong tao. Isang ordinaryong disipulo ng King Yun Sect ay gustong maging disipulo agad. Para siyang payaso. Hindi lang iyon. Nagalit pa ang Senior Soul Master. At baka mawala pa ang kanyang rejuvenation pill. Mabilis siyang humabol at patuloy na yumuko para humingi ng tawad. Senior, pasensya na. Walang alam ang anak ko sa mundo. Tungkol sa rejuvenation pill. Maaari po bang pagbigyan ninyo kami? Senior. Tiningnan din ni Chen Silin si Zhu Jianshen ang may pagkasuklam. Wala ba siyang kaalam-alam sa sarili? Unang pagkikita pa lang ay gusto ng maging disipulo. Gustong-gusto ng magtagumpay. Magalang niyang tiningnan. Si Fang Chen. Mahinang sinabi. Senior. Maaari po bang bigyan ninyo ng pabor ang aming pamilyang Chen? At magbenta pa ng isang rejuvenation pill. Naniniwala akong handang magbayad ng anumang halaga si Ginang. Nang marinig ito, labis na nagpasalamat si Zhang Yuxiu. Dahil lang sa mga salitang iyon. Alam niyang ang kanyang pulseras na jade na nagkakahalaga ng 100. 000 ay hindi na sayang kay Chen Silin. Nag-isip si Fang Chen. Ang rejuvenation pill ay tila mas sikat kaysa sa inaasahan. Sina Liu Qingmin at Zhang Yuxiu, dalawang mayayamang ginang ng lungsod ng Guizhou, ay napakadesperado. Habang nag-iisip, inilabas ni Fang Chen ang isang mababang kalidad na rejuvenation pill. At sinabi, mayroon pa akong isang bote. Ngunit hindi ko alam ang halaga nito. Kung mataas ang presyo, malulugi si Ginang Zhu. Kung mababa, ako naman ang malulugi. Ganito na lang. Magdaos tayo ng isang auction. Ang may pinakamataas na bid ang mananalo. Habang nagsasalita, ibinato niya ang rejuvenation pill na ito kay Chen Silin. Ipaubaya mo na sa inyong pamilyang Chen ang pag-organisa. Ang kilos na ito ay halos nagpatili kay Chen Silin. Mabilis siyang tumakbo para saluhin ito. Ito ay isang rejuvenation pill. Ibinato na parang ordinaryong bagay lang. Kung masira ito, napakalaking kawalan. Ngunit agad siyang nagpakita ng malaking pasasalamat. Tuwang-tuwa. Senior, huwag po kayong mag-alala. Mag-organisa kami ng isang granding auction. Isang third-grade spirit pill. At isang napakabihirang rejuvenation pill. Kapag in-auction, gaano kalaking kaguluhan ang idudulot nito? Tiyak na hindi mapapakali ang mga mayayamang ginang ng lungsod ng Guizhou. Sa oras na iyon, ang eksena. Tuwang-tuwa si Chen Silin. Ito ay isang magandang pagkakataon para itaas ang katayuan ng pamilyang Chen. Pagkaalis ni Fang Chen, nang hinayang si Zhang Yuxiu. Hay! Kung auction, baka hindi ko makuha ang pill na ito. Ang mga matatandang babaeng iyon. Para sa rejuvenation pill. Baka handa pa nilang ipagpalit ang kanilang mga asawa't anak sa senior. Ngumiti si Chen Silin. Ang katabing si Liu Qingmin ay may pagmamayabang na nilunok ang rejuvenation pill. Sa harap ng lahat, ang kanyang puting buhok ay naging itim. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Ang kanyang balat ay naging maputi at makinis. Ang 40 taong gulang na siya ay nagbago.
At naging isang babaeng nasa 30. Kapag magkatabi sila ni Chen Silin, hindi sila mukhang mag-ina, kundi magkapatid. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang nasa katanghaliang gulang na babae ay naging isang dalaga. Ang malaking pagbabagong ito ay nagpagulat kay isang yukshu. Ito ang epekto ng rejuvenation pill. Bumilis ang kanyang paghinga. Hinila niya si Zhu Jianshen. Agad na umuwi para maghanda ng pera. Ano man ang kapalit, kailangan kong makuha ang rejuvenation pill na ito. Kailangan. Tungkol naman sa pagpapakasal ng kanyang anak. Kay Liu Roxu. Ang pinakamahalagang bagay na ito ay itinapon na niya sa limot. Nang bumalik si Fang Chen sa bahay, nag-aalalang hinahanap siya ni Liu Roxu. Xiao Chen. Xiao Chen. Narinig mo na ba? Mag-organisa ang pamilyang Chen ng auction para sa isang rejuvenation pill. Puno ng pagtataka. Kumalat na ang balita sa lahat ng mayayamang ginang ng lungsod ng Guizhou. Sabi-sabi. Sinabi ng asawa ng City Lord na kailangan niya itong makuha. Dahil dito, nag-away sila ng City Lord. Hindi kaya. Hinimas ni Fang Chen ang kanyang ilong. Hindi pa siya nakakauwi. Pero kumalat na ang balita sa buong lungsod. At ang rejuvenation pill ay masyadong kaakit-akit. Hindi ba? Tinitingnan ang nagtatakang si Liu Roxu. Nagulat si Fang Chen. Gusto mo rin ba ng rejuvenation pill? Si Liu Roxu ay nasa kasagsagan ng kanyang kabataan. Walang epekto kung iinumin niya ito. Paano ko naman gugustuhin? Napangiti si Liu Roxu. Napakaraming mayayamang ginang ang nag-aagawan. Ano naman ako? Naalala ko lang ang aking ama nitong mga nakaraang taon. Para suportahan ang pamilyang Liu. Ginawa niya ang lahat. Tumanda na siya ng husto. Tumango si Fang Chen. Naalala niya noong 10 taon na ang nakalipas nang dumating siya sa pamilyang Liu. Si Liu Zengyan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Na may matatalas na mata. Pagkalipas ng 10 taon, mukha na siyang pagod. Kapag katabi niya ang maayos na inalagaang si Wang Yinfeng. Mukha silang magkaibang henerasyon. Magkakaroon ka. Ngumiti si Fang Chen. Bumuntong hininga si Liu Roxu. Huwag ka nang magbiro. Hindi ko ito kayang abutin. Habang nag-uusap sila, biglang sumulpot si Liu Zengyan. Nakatayo sa isang sulok. Dahan-dahan siyang kumaway sa kanila. Nagtatakang lumapit ang dalawa. Tiniyak ni Liu Zengyan na walang tao sa paligid. Maingat na inilabas ang isang tumpok ng silver notes. Ang pinakamalaki ay 1-0. 000 pilak. Ang pinakamaliit ay 100 pilak. Mayroon ding 100. 000 pilak na nakakalat. Ibinigay niya lahat sa kamay ni Liu Roxu. Ama! Ano ito? Nagulat si Liu Roxu. May bahid ng hiya sa mga mata ni Liu Zengyan. At sinabi, ito ang mga ipon ko sa mga nakaraang taon. Plano ko sanang ibigay ito sa iyo ng palihim pagkatapos mong ikasal. Para magkaroon kayo ng magandang buhay. Hindi ko inasahan na magbibigay ng ganoong kahirap na dote ang iyong madrasta. Kunin mo ang perang ito. Pumunta ka sa auction ng pamilyang Chen. At bilhin ang rejuvenation pill na iyon. Bumuntong hininga si Liu Zengyan. Baliw na ang iyong madrasta ngayon. Gustong-gusto niya ang rejuvenation pill na iyon. Kung gagamitin ninyo ito bilang dote. Kahit hindi siya sang-ayon sa inyong kasal. Magtitiis siya para sa rejuvenation pill. Hindi nagsalita si Liu Roxu. Tinitingnan ang matandang anyo ni Liu Zengyan. May mga luha ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Hindi niya inakala na mag-aalala sa kanya si Liu Zengyan. Akala niya, ang kapatid niyang si Ruyan lang ang nasa isip nito. Bukas, samahan mo si Roxu para subukang makuha ito.
Umaasa akong ikaw ang mapapangasawa ni Roxu sa huli. Tinapik ni Liu Zengyan ang balikat ni Fang Chen. Bihirang nagpakita ng paghanga sa kanya. Pagkatapos tumingin sa paligid at makitang walang tao. Tahimik na umalis. Nagpakita ng kagalakan si Fang Chen. May puwang pa pala sa puso niya para sa kanyang panganay na anak. Para lang sa pamilya. Kailangan niyang mas bigyan ng pansin ang kanyang bunsong anak. Hindi naman pala walang kwenta ang biyenan niyang ito. Ngunit, tinitingnan ang mga silver notes sa kamay ni Liu Roxu. Nagkaroon ng mga itim na linya sa noo ni Fang Chen. Gumastos para bilhin ang sarili mong bagay. Sino ang maniniwala dito? Isang araw. Lumabas si Fang Chen kasama si Liu Roxu na may halong saya at lungkot. Dumating sila sa Treasure Pavilion. Ang auction ngayon ay gaganapin sa loob ng Treasure Pavilion. Ngunit pagdating pa lang nila, may nagmamadaling sumunod sa kanila. Ang dalawa ay sina Wang Yinfeng at ang kasama niyang si Liu Ruyan. Nang makita sina Fang Chen at Liu Roxu, halatang nagulat si Wang Yinfeng at kumunot ang noo. Dumating din kayo para sa auction ng rejuvenation pill. Mahinang tumango si Liu Roxu bilang paggalang. Hindi pa rin makalimutan ni Wang Yinfeng ang kahihiyan na idinulot sa kanya ni Fang Chen. Sinabi, "Huwag mong isipin na dahil kilala mo si Chen Silin, makukuha mo ang rejuvenation pill. Malapit na. Malalaman ninyo ang tunay na lakas ng aming pamilyang Liu." Pagkasabi nito, mabilis silang pumasok ni Liu Ruyan sa Treasure Pavilion. Mahinang bumuntong hininga si Fang Chen. Roxu, ang pagkakaroon niya sa inyong pamilyang Liu ay isang kasawian. Hindi isang biyaya. Nahaharap ang pamilyang Liu sa utang mula sa pamilyang Qin. Ngunit hindi niya ginamit ang yaman ng pamilya para sa kanyang sariling kagandahan. Handang-handa siyang gamitin ang yaman ng pamilya. Kinagat ni Liu Roxu ang kanyang labi. Nitong mga nakaraang taon, si Liu Zengyan ay palihim na nag-ipon ng kanyang allowance. Ayaw niyang gumastos ng basta-basta. Ngunit si Wang Yinfeng naman, para sa kanyang sariling kagandahan, basta-basta na lang gumagastos ng pera ng pamilya. Ngunit ano ang magagawa niya? Tara na. Subukan nating makuha ang rejuvenation pill. Pumasok silang magkatabi. Ang kanyang nakakasilaw na kagandahan ay namumukod tangi. At agad na nakakuha ng pansin ng lahat. Roxu, dumating ka rin. Ngumiti si Zhu Jianshen sa unang hanay. Mabilis na lumapit. Ngunit nang makita si Fang Chen sa tabi, agad siyang nainis. Lugar mo ba ito? Alam mo ba kung para saan ito? Auction ng rejuvenation pill. Umiling si Fang Chen. Nagsulat. Kung hindi dahil sa paalala ni Ginoong Zhu, hindi ko talaga malalaman. Habang tinitingnan ang halatang ng aasar na mga salita, lalo pang nainis si Zhu Jianshen. Isang mayabang na tao. Akala mo dahil may 5-1-0. 000 silver notes ka. Akala mo dahil nakatayo ka sa auction ay kapantay mo na ako. Nakikita mo ba ang mga upuan dito? Dito. Ang upuan ay katayuan. Ito ay posisyon. Ito ay yaman. Malakas niyang sinabi. Ang aming pamilyang Zhu ay nakaupo sa unang hanay. Ikaw naman. Wala ka man lang karapatang umupo. Nakatayo ka lang. Kung ikaw lang ang mapapahiya. Ayos lang. Pero isinama mo pa si Roxu. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Liu Roxu. Sa kanyang malamig na mukha, nakangiting sinabi, Roxu, halika sa pwesto ng aming pamilyang Zhu. Gusto ka ring makita ng aking ina. Inabot niya ang kanyang kamay para hilahin si Liu Roxu. Maingat na tumayo si Fang Chen sa harap niya. At hinarangan ang kanyang maruming kamay. Nagsulat. Hindi na kailangan. Gusto ng aking Roxu na tumayo. Tama ba?
Roxu. Ngumiti si Liu Roxu at tumango. At dahan-dahang kumapit sa braso ni Fang Chen. Nanliit ang mga mata ni Zhu Jianshen. Itinuturing niya si Liu Roxu bilang kanyang babae. Paano niya hahayaang hawakan siya ng ibang lalaki? Sa sandaling iyon, dumaan ang mayordomo ng Treasure Pavilion. Agad siyang sumigaw. Mayordomo. Nang makita ang batang master ng pamilyang Zhu, ang disipulo ng Qingyun sect, agad na yumuko ang mayordomo. Ginoong Zhu, ang inyong pagdating ay isang karangalan sa aming Treasure Pavilion. Tumayo ng tuwid si Zhu Jianshen at sinabi, dumating ako ngayon para suportahan ang inyong Treasure Pavilion. Ngunit ayaw ko sa taong ito. Pakiusap. Paalisin mo siya. Lumingon ang mayordomo sa taong tinutukoy niya. At natigilan. Si Fang Chen pala. Ang kasintahan ni Liu Roxu. Nahirapan siya. Ginoong Zhu. Si Binibining Liu ay matalik na kaibigan ng aming binibini. Paano ko naman paalisin ang kanyang kasintahan? Ano? Hindi niya kayang paalisin ang isang basura. Labis na napahiya si Zhu Jianshen. Nagalit. Kung hindi siya aalis, ako ang aalis. Ayaw masaktan ng mayordomo ang damdamin ni Zhu Jianshen. Mabilis siyang yumuko. Ginoong Zhu. Maghintay po kayo sandali. Pupunta ako para itanong sa binibini. Habang tinitingnan ang kanyang nagmamadaling pag-alis. Galit na tiningnan ni Zhu Jianshen si Fang Chen. Bibigyan kita ng pagkakataong makita ang yaman ng aming pamilyang Zhu. Malalaman mo agad. Sa harap ng kapangyarihan ng aming pamilyang Zhu. Gaano ka? Kahamak-hamak. Nag-alala si Liu Roxu. Bagamat si Chen Silin ay kanyang matalik na kaibigan. Ngunit responsibilidad din niya ang negosyo ng pamilyang Chen. Hindi niya kayang basta-bastang saktan ang isang mayamang pamilya tulad ng pamilyang Zhu. Baka paalisin niya talaga si Fang Chen. Hindi nagtagal. Bumalik ang mayordomo. Mabilis siyang bumalik. Ngunit may kakaibang tingin kay Fang Chen. Yumuko siya kay Ginoong Zhu. Nag-aalangang sinabi. Nagsalita na ang binibini. Nakatayo si Zhu Jianshen na nakapamiwang. Narinig mo. Fang Chen. Pinapaalis ka na. Ngunit sino ang mag-aakala? Na sinabi ng mayordomo. Sinabi ng binibini na ikaw. Ginoong Zhu. Ang umalis. Phew. Natigilan si Zhu Jianshen. Hindi makapaniwalang itinuro ang sarili. Ako ang umalis. Baka nagkamali ka ng dinig. Kahit hindi siya gusto ni Chen Silin. Siya pa rin ang tunay na batang master ng pamilyang Zhu. Sa pagitan niya at ng isang basura. Pinili ni Chen Silin ang basura. Ngunit ang mas hindi matanggap ni Zhu Jianshen ay sinabi pa ng mayordomo. Sinabi rin ng binibini. Naiwan ng pamilyang Zhu ang kanilang upuan. Para maupo si Ginoong Fang at binibining Liu. Nagulat si Zhu Jianshen. Paanong nangyari ito? Walang magawa ang mayordomo. Personal na utos ng binibini. Hindi ako maglalakas loob na mag-imbento. Mga tauhan. Alisin ang mga upuan ng pamilyang Zhu. Agad na lumapit ang ilang tauhan ng Treasure Pavilion. At pinaalis ang lahat ng miyembro ng pamilyang Zhu sa unang hanay. Nagulat si Zhang Yuxiu. Mayordomo. Anong nangyari? Walang magawa ang mayordomo. At ipinaliwanag ang nangyari. Nang marinig ito, galit na tiningnan ni Zhang Yuxiu si Fang Chen. Ikaw ang Fang Chen na umaagaw ng babae sa aking anak. Dahil lang sa kilala mo si Chen Silin. Basta-basta mo na lang inaapi ang iba. CJ, tandaan mo ito. Bukas ang araw ng pagbibigay ng dote. Gusto kong makita kung anong dote ang ibibigay mo para talunin ang aming pamilyang Zhu. Pagkasabi nito,
Kasama ang pamilyang Zhu na puno ng kahihiyan. Tumayo sila sa huling hanay. Si Fang Chen naman ay nagkibit balikat lang. Sa ilalim ng mga inggit na tingin ng lahat. Umupo siya sa seat sa unang hanay. Sa likod ng entablado. Habang pinapanood ang lahat. Yumiling si Chen Silin. Nag-aalala ako para sa pamilyang Zhu. Bakit si Fang Chen pa ang kinalaban ninyo? Siya ang dakilang eksperto. Na hinahangaan ninyong mag-ina. Bumulong si Chen Silin. Habang dumarating ang lahat ng panauhin. Pinangunahan niya ang isa-0 dalaga na nakapulang damit. Bawat isa ay may dalang tray na may pulang takip. Pumunta sa harap ng entablado. Ang kanyang magandang kasuotan. Magandang mukha. At sariwang aura. Ay nagpatahimik sa lahat. Salamat sa lahat ng panauhin sa pagdalo sa auction ngayon. Dahil sa biglaang pag-organisa. Naabala namin kayo. Bilang paumanhin. Nagpa siya si Silin na ilabas ang siyam na mahahalagang koleksyon ng pamilyang Chen. At ibenta sa inyo sa murang halaga. Ang may pinakamataas na bid pa rin ang mananalo. Napangiti si Fang Chen. Gusto niyang gamitin ang kasikatan ng rejuvenation pill. Para makabenta ng mga mamahaling bagay. Ngunit ginamit niya ang dahilan ng paghingi ng paumanhin. Dapat aminin na magaling sa negosyo si Chen Silin. Kaya kahit nasabik na ang mga panauhin. Na magbid para sa rejuvenation pill. Sa harap ng magandang pambungad na ito. Kailangan nilang magtiis. At hanggaan si Chen Silin. Napansin din ni Chen Silin ang tingin ni Fang Chen. At napuno ng kagalakan ang kanyang puso. Habang masusing tinitingnan ni Fang Chen. May mahinang boses sa kanyang tabi. May tinatago ba kayong dalawa sa akin? Nahihiyang ibinaling ni Fang Chen ang kanyang tingin. Hinahangaan ko lang ang kanyang galing sa negosyo. Wala akong ibang ibig sabihin. Seryosong sinabi ni Li Roxu. Hindi kita pinaghihinalaan. Si Chen Silin ang pinaghihinalaan ko. Parang sobra na ang pagkagusto niya sa iyo. Para kay Fang Chen. Handa niyang paalisin ang pamilyang Zhu. Ano ang dahilan ni Chen Silin? Para gawin ito para kay Fang Chen. Nahihiyang sinabi ni Fang Chen. Hindi ko rin alam. Tinitingnan ni Li Roxu si Fang Chen. Hindi niya maintindihan. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya sa iyo. Bagamat mukha siyang mabait. Sa pagpili ng kanyang magiging asawa. Napakataas ng kanyang pamantayan. Hindi ko talaga inasahan na ganito kanya kagusto. Napangiwi si Fang Chen. Hindi ko napansin noon na magaling pala siyang mang-insulto. Hindi niya kailangang gumamit ng masamang salita. Habang tinatapos ni Chen Silin ang kanyang pambungad. Inalis niya ang pulang takip ng unang tray. Inilantad ang isang spirit grass na nagpapahaba ng buhay. Bihirang ibenta sa merkado. Sa wakas ay nakita ni Fang Chen kung ano ang isang mayaman. Bagamat 100. 000 lang ang halaga nito. Ngunit para ipakita ang kanilang katayuan. Hindi nila pinansin ang presyo na lumampas na sa presyo ng merkado. Nagbid sila. Sa huli, nabenta ito sa halagang 150. 000. Hindi mapigilan ni Chen Silin ang tuwa. Muling nagpasalamat kay Fang Chen. Kung hindi dahil sa rejuvenation pill. Halos imposible na makapagtipon ng ganito karaming mayayamang ginang para sa isang auction. Isang ordinaryong spirit grass. Ay lalong hindi maibibenta sa halagang 150. 000. Pagkatapos, ipinakita niya ang ilang mga bihirang bagay. Napakatalino niya. Hindi lang mga bagay na kailangan ng babae ang kanyang ibinebenta. Tulad ng mataas na kalidad na pampaganda. Mga pil na pampaputi ng balat. At iba pa. Naghanda rin siya para sa mga matatanda. Lalaki. At bata. Tulad ng spirit grass na nagpapahaba ng buhay. Spirit pill para sa bato. Spirit liquid para sa paglaki.
At iba pa. Handa ring magbayad ang mga mayayamang ginang. Ang dahilan ay simple. Para patahimikin ang kanilang mga pamilya. Kapag nakuha nila ang rejuvenation pill sa malaking halaga, walang masasabi ang kanilang mga pamilya. Kaya nang matapos ang auction ng ikawalong item, kumita na si Chensilin ng 500,000 pilak. Katumbas ng isang taong kita ng pamilyang Chen. Labis siyang natuwa. Ang reputasyon na idinulot ng auction na ito sa pamilyang Chen ay hindi na kailangang pag-usapan. Ang perang nakuha nila ay isang malaking halaga. Ngunit alam din niya kung kailan titigil. Inalis niya ang takip ng ikasyam na item. Ang bote ng rejuvenation pill na pinapangarap ng lahat ng mayayamang ginang. Kumislap ang mga mata ni Chensilin. Hindi ko na kailangang ipakilala ang rejuvenation pill na ito. Hahayaan ko ang aking ina na ipaliwanag. Ang nagbagong si Liu Qingmin ay nakasuot ng mapulang damit. May kaunting pampaganda at simpleng alahas. Mukha siyang mas bata pa ng ilang taon. Parang nasa 20. Paglabas niya, natigilan ang maraming mayayamang ginang. Siya si Ginang Chen. Impossible. Nakita namin siya noong isang araw. Hindi siya ganyan. Siya si Liu Qingmin. Baka nagkakamali kayo. Diyos ko. Hindi lang siya bumata ng 10 taon. Parang bumata siya ng 20 taon. Nagulat si Zhang Yuxiu. Kahit na nasaksihan niya ang pagbabago ni Liu Qingmin. Halos hindi pa rin niya ito nakilala. Lalo siyang natuwa. Sumigaw. Hindi na kailangan ng paliwanag. 200,000 pilak. Bibilhin ko ito. 200,000 agad. Nagulat si Wang Yinfeng. 300,000 lang ang inihanda niya. Akala niya, kung swertihin, baka mabili niya. Nagpasya siya. Sinubukan niyang magbid. 3. Bago pa man matapos. Isang tiyak na boses ang narinig. 400,000 Ang asawa ng City Lord. Malakas siyang sumigaw. Tiningnan si Liu Qingmin. Pagkatapos ay ang rejuvenation pill. Nagniningning ang kanyang mga mata. 500,000 Isang matandang ginang mula sa isang malaking pamilya. Walang pag-aalinlang ang sumigaw. 600,000 700 800 800 Habang tumataas ang presyo, halos malaglag ang panga ni Chensilin. Sobrang baliw. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganoong kapangyarihan ang isang rejuvenation pill. Natulala si Wang Yinfeng. Hawak ang kanyang kawawang 300,000 pilak. Puno ng kapaitan. Minaliit niya ang kapangyarihan ng rejuvenation pill. 1,000,000. Sumigaw si Zhang Yuxiu. Isang nakakagulat na presyo. Maging ang katabing si Zhu Jianshen ay natulala. Nag-aalala. Ina. Nababaliw ka na ba? Hindi kayang bayaran ng pamilyang Zhu ang 1,000,000. Para lang sa isang pampagandang pill. Napakalaking lugi. Tumahimik ka. Nagalit si Zhang Yuxiu. Tumingin sa paligid. Sino pa? Masyadong malaki ang 1,000,000. Maging ang asawa ng City Lord ay nag-isip ng mabuti. At sumuko ng may panghihinayang. Kung siya nga ay ganito, paano pa kaya ang ibang mga mayayamang ginang? Lahat ay sumuko ng may panghihinayang. 1,000,000. Si Ginoong Fang ay nagbid ng 1,000,000. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakaupo sa unang hanay na si Fang Chen ay kampanteng. Itinaas ang kanyang plate.
Dahil sa kanya ang rejuvenation pill. Kahit anong presyo ang sabihin niya. Ayos lang. Kung walang magbid, babalik sa kanya ang pill na ito. Nang marinig ni Zhu Jianshen na si Fang Chen ang nagbid. Nagalit. May pera ka ba? Para sumigaw dito. Kumunot ang noo ni Chen Silin. Nagsalita para kay Fang Chen. May pera man o wala ang isang panauhin. Ang aming treasure pavilion ang magbeberipika pagkatapos. Hindi namin palalampasin ang mga nagbibigay ng peking bid. Sa loob ng maraming taon, walang sinuman ang naglakas loob na gumawa ng gulo sa treasure pavilion. Tumingin ang mga mayayamang ginang. Sa ganitong klaseng auction, ang gumawa ng gulo ay parang naghahanap ng kamatayan. Nagpatuloy si Chen Silin. 1 milyon. 1 milyon. Tiningnan ni Zhang Yuxiu si Fang Chen. Nagpasya siya. Masyadong mabigat para sa pamilyang Zhu ang 2 milyon. Kailangan nilang magbenta ng ilang ari-arian para makalikom ng ganoong kalaking halaga. 3 milyon. Si Ginoong Fang ay nagbid ng 3 milyon. Tiningnan ni Chen Silin ang itinaas na plate ni Fang Chen. At tuwang-tuwang sumigaw. Nagalit ng husto si Zhang Yuxiu. Nilalabanan siya ng taong ito. Gusto niyang sumuko para turuan ng leksyon si Fang Chen. Ngunit nang maalala ang pagbabago ni Liu Qingmin, nagpasya siyang muli. 4 milyon. Kung magbid ka pa, ibibigay ko na sa iyo. Kinagat ni Fang Chen ang kanyang labi at huminto sa pagbid. Ang pera niya ay 3 milyon lang. Ngunit napaupo si Zhu Jianshen sa sahig. Nanlalabo ang kanyang paningin. 4 milyon. Hindi niya inakala na ang pil na ito ay nagkakahalaga ng 4 milyon. Nasaktan na nito ang pundasyon ng pamilyang Zhu. Ang 1 milyon ay ang limitasyon na. Ang sobrang 400,000 ay nakamamatay. At ang 400,000 na ito ay dahil sa malisyosong pagtaas ng presyo ni Fang Chen. Tuwang-tuwa si Chen Silin. Agad na isinagawa ang transaksyon. Ngunit hindi pa tapos ang auction. Inalis ni Chen Silin ang pulang takip ng huling item. Isang kahoy na may kapal ng braso at haba na 3 talampakan. Itim ang buong katawan nito. May mga bakas ng kidlat. Maraming nakakilala dito. Kahoy na tinamaan ng kidlat. May tuturing ba itong koleksyon? Nagtanong ang isang mayaman. Ang kahoy na tinamaan ng kidlat ay ang natitirang abo pagkatapos masunog. May halaga ito. Ngunit hindi mataas. At hindi rin bihira sa merkado. Makakabili ka pa rin kung maghahanap ka sa ilang tindahan ng materyales. Sinabi ni Chen Silin. Mga panauhin. Inilagay ko ito sa huli dahil may dahilan. Personal na nakita ito ng aking lolo. Isang malaking puno na nagkaroon ng malay at hinuhuli ang mga dumadaan para sipsipin ang kanilang dugo. Isang makulay na kidlat ang bumagsak at sinunog ito hanggang sa ito na lang ang natira. Tiyak na iba ito sa ordinaryong kahoy na tinamaan ng kidlat. Ngunit pinag-aralan ito ng aking lolo ng maraming taon. At walang natuklasan. Kung sa tingin ninyo ay may koneksyon kayo dito, maaari ninyo itong bilhin para pag-aralan pa. Nang marinig ito, maraming mayayamang ginang ang umalis ng walang interes. Sa isang iglap, kalahati na ang umalis. Napangiti si Chen Silin. Mukhang walang may gusto sa kahoy na ito. 100. 000 ang bid ng aking kasintahan. Sa sandaling iyon, ayaw mang sumigaw. Sumigaw si Li Roxu. Ang katabi niyang si Fang Chen ay may hawak na plate na may 100. 000 pilak.
May gintong kislap sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kahoy. Hindi siya makapaniwala. Ang thunder pattern spirit wood na inilarawan sa teisel art ay totoong nag-exist pala. Nagulat ang mga mayayamang ginang. May tanga palang gustong bumili nito. At 100. 000 pilak pa ang unang bid. Ordinaryong kahoy na tinamaan ng kidlat lang naman. Masyado pang bata. Si Chen Silin ay isang negosyante. Nag-imbento lang ng isang kwento na hindi mapapatunayan. At naniwala na agad. Nang marinig ni Zhu Jianshen na si Fang Chen, agad siyang nagalit. Akmang magbid na siya. Dahil kay Fang Chen, gumastos ng dagdag na 400. 000 ang pamilyang Zhu. Gusto rin niyang pagbayarin si Fang Chen. Ngunit napansin niyang tinitingnan din siya ni Fang Chen. May ngiti sa kanyang labi. Noon lang natauhan si Zhu Jianshen. Gusto na naman akong lokohin ang asong ito para sa pera ng pamilyang Zhu. Muntik na akong maloko. Agad siyang tumahimik. Nag-cruise ang kanyang mga braso. At nanonood kay Fang Chen na may malamig na ngiti. Natigilan si Chen Silin.